umaga po sa lahat para po sa ating mensahe ng salita ng Diyos. Noong nakaraan ay ang ating message ay patungkol sa ikatlong wika. Yung sabi ni Kristo, "Woman, behold thy son. Son, behold thy mother." Diba? So nakita natin na yung disciple ay naging ang tawag doon, responsible. No? Naging responsible. Ngayon, Mother's Month ngayon, di ba? Mother's Month. Happy Mother's Day sa mga mother. Sana baka sumpong kayo ng mga hindi lang anak, kundi manugang. Mga manugang na nagmamalasakit at nagmamahal sa mga anak, kaya mga magulang. No? Manugang na may malasakit at may pagmamahal sa manugang. Na kahit may problema na ang magulang, yung lalo-lalo na mga ina, no? Tinitiis pa rin. Kasi talagang ganoon tatanda rin tayo. At baka kung di natin matiis ang ating mga ina sa panahon ngayon, baka dumating yung panahon, hindi na rin kayo matiis ng inyong susunod na henerasyon. Bakit? Nangyayari po yan no? Sabi niya sa Bible, yung isang hari, meron siyang pinutulan na mga hinlalaki. Nung matalo siya ng mga Israelita, pinutulan din siya ng hinlalaki bago siya pugutan ng ulo. Diba? Sabi nga niya, siguro pinaparusahan ako ng Panginoon. Kasi yung mga natalo kong bansa, pinagpuputulan ko rin ng daliri ng hinlalaki. Ngayon, ako naman ang pinutulan ng daliri. No? Tsaka siya pinugutan ng ulo. Ganun kung ano, sabi nga, kung anong gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yun ang gawin mo sa kapwa mo. Sinalbahe mo yung nanay mo, biyanan mo, dahil hindi mo naman tunay na nanay, biyanan mo lang, no? Kaya darating yung panahon, makakatapat ka rin ng manugang, mamanugangin mo, nasasalbahihin ka rin. Ha? Sabi nga ng Bible, no? Kung anong gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, yun ang gawin mo sa kapwa mo. So, sinalbahe mo yung biyanan mo, yung kumanda ka sa Panginoon. Diba? Okay, sa apat na wika po natin, no? Tinutuloy lang natin yung ating ang mensahe ng Panginoon, no? Doon sa krus ng Kalbaryo. Okay, sabi po rito sa Matthew 27:45-49, "Now from the sixth hour, there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani?" That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Some of them that stood there when they heard that said, This man calleth for Elias. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. The rest said, Let us see whether Elias will come to save him. Diba? So ang sabi po ni Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan or pinababayaan? Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa buhay na walang hanggan na tinanggap na namin through Jesus Christ. At salamat din po sa time na ito para kami makinig na yung mensahe. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, amen. Okay, lalakasan ko lang ng konti. Yan. So, sabi ng Bible, And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Okay, yung 6th hour to 9th hour, equivalent to 12 noon. No? Tapos, hanggang 3 in the afternoon. Yan po, no? Okay, yung first hour po nila ay 6 a.m. Tapos po, yung 6th hour ay 12 noon. At yung 9th hour ay 3 p.m. Yan po yung kanilang orasan, no?
Meron silang first hour, third, sixth hour, ninth hour. O, meron pa yung tinatag na watch, di ba? First watch, second watch, third watch, fourth watch. Diba? Siguro diyan galing yung ibang ano. So, in Israel, their day starts at night, 6 p.m. and end up 6 p.m. equivalent to one day. So, ang kanila pong araw ay 6 to 6, no? 6 a.m. to 6 p.m. Sabihin, yun po yung kabuuan ng isang araw. Tapos po, yung kabuuan ng isang gabi, from 6:01 hanggang 6:01 a.m. So, isang gabi yun, one night. No? Okay, kaya 24 oras. Ayun po, ano? Sabi dito, from 6 to 5:59, called evening or night. And from 6 a.m. to 6 p.m. called day. O, yun pala yun. 5:59 pala. No? Pero pagdating ng 6 o'clock, automatic, ibang araw na yun. 6 p.m. to 7 p.m. called first hour of the night. While 6 a.m. to 7 a.m. called first hour of the day. Okay po? 6 p.m. to 9 p.m. called first watch. 9 p.m. to 12 midnight, second watch. Ano po? At 12 midnight to 3 o'clock, third watch. And 3 o'clock to 6 o'clock called from fourth watch. Yan po, no? Yan yung mga tawag dyan. From 12 to 3, sabi ron, there was darkness over all the land. Sabi doon, no? Sabi dito sa verse 46, about the ninth hour, going to 3 o'clock in the afternoon. Yan po yung oras, no? Siya'y sumigaw. Alas 3. No? Mag-aalas 3 na, no? Siya'y sumigaw. Kahapon, grabe ang init, no? Grabe ang init kahapon. Kaya napakatinding init yan. Hapon yan no? Sa ganyang oras talagang napakadelikadong mabilad ka sa araw. Lalo kung ikaw ay mahilig kumain ng masasarap. Diba? Mga lechon. Dahil tataas ang kolesterol mo, mahilig kang kumain ng mga matataas sa uric, tataas ang kolesterol mo, kaya maraming na-stroke. Okay, ayaw nila ng mga gulay-gulay lang o prutas, kaya ang daming na-stroke ngayon, daming namamatay ngayon, no? Dahil sa init ng panahon. Okay, Jesus cried with a loud voice, di ba? The enemy, sa verse 47 and 49, the enemies of the Lord still there, observing the event and expecting something to happen. Yan po, kaya mga kalaban natin, laging nandyan. Sabi nga, yung pastor iniiwan ng mga members, yung mga critics hindi. Diba? Yung mga members umaalis, pero yung mga critics hindi. Okay ba? Some of them heard that Jesus, this man, called it for Elias. So, di ba? Okay po. 48, some ran and gave Jesus a vinegar to drink. Sabi yan, one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and gave him to drink. Okay? Ito po yung suka ng pag-humiliate, no? A drink of humiliation. No? Okay po. Yung issue na si Kristo raw ay tumawag sa Diyos, hindi na raw siya Diyos. Diba? Pagka po ganon, ang argumento, mababaw na argumento. Tumawag lang ako, halimbawa, ako ay tatay na ng isang aking mga anak. Tumawag ako sa tatay ko, tatay, hindi na ba ako tatay? Tumawag ako sa tatay ko na tatay. Diba? Tumawag si Kristo na Diyos sa Ama, hindi na Diyos si Kristo. Yun ang kanilang argumento. Paano naman? Babaligtarin natin. Sige. Sabi nga, magpatuklaw tayo sa ahas. At hintayin natin mamatay yung ahas. Ganun ba? Oo nga, si Kristo nga pala hindi Diyos kasi tumawag sa Diyos Di ba? Diyos ko. Di ba? Hindi na siya Diyos.
Bira, ganun pala yun. Pagka pala si Kristo, pagka pala tumawag ka sa Diyos, hindi ka na Diyos. Kaya pala, pag tumatawag Diyos ko, totoo naman pala, hindi ako Diyos Kaya ako tumatawag sa Diyos kasi hindi nga ako Diyos. Kaya si Kristo, kasi hindi siya Diyos, kasi tumawag siya sa Diyos. Okay? So, pagka pala tumawag ang isang tao sa Diyos, hindi na siya Diyos. Okay? Di ba? O, parang nagpatuklaw ka. O, ngayon, paano siya mamamatay? Sa kanyang kamandag. O, di ba? Bakit? Sapagkat sabi po ng Hebrews chapter 1, ano po? Verse 1 and up to 8. Pero sabi ng verse 1 muna, God, sabi diyan, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophet. Okay, mga propetang ginamit ng Diyos, no? Para magsalita sa mga ama. Okay? Pero sabi po ng verse 8, para paikliin na po natin, but unto the Son, ngunit sa anak, ay kanyang sinabi. Sino po yung salitang kanya? Yun po'y tumutukod sa God, sa verse 1. Thy throne, O God, is forever and ever. Di po ba? Thy throne, O God. Yung Ama ay tumawag kay Kristo na kanyang anak. Ang sabi ng Ama, ang iyong trono, O Diyos. So, ibig sabihin po, dahil tumawag si Kristo sa Ama na Diyos, si Kristo hindi Diyos. Tumawag po ang Ama kay Kristo na Diyos. So, hindi po Diyos ang Ama. Nangangahulugan, wala pong Diyos. Pareho silang tumawag na Diyos Sino kaya ang Diyos natin ngayon? O hindi kaya totoo talagang ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagkatawang laman? Di ba? God manifest in the flesh. Di ba? Sabi doon sa aklat ko no, 1 Timothy 3:16. At ang sabi po ng Romans 9:5, no? Sa kanila magmumula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Grabe, ano? Diyos na maluwalhati magpakailanman. Kaya yung sinasabi nilang tumawag si Kristo sa Diyos at hindi na siya Diyos, yun po isang maling doktrina at maling paniniwala. Diba? Sapagkat kung yun ang totoo, hindi rin po Diyos ang Ama. Dahil ang Ama ay tumawag kay Kristo bilang Diyos. Di ba? Kaya, hindi na po natin masyadong anuhin po yan, no? Pahabain. Gusto ko lang po makita nyo, yung Kristo po na pinako sa krus ay isang Diyos. At inangkin po ni Kristo yan sa John 10:30, I and my Father are one. Di ba? Ako at ang aking Ama ay isa. At meron pa siyang sinabi sa Roma na sinabi niya, ako'y si ako nga. I am that I am. Okay? Kung sino po ba si ako nga? Sabi ng Bible kay Moses, sabihin mo, ako'y si ako nga. Diba? Okay. Sabi niya, my God, my God. Number 1, sabi niya, my God, my God. Letter A, Jesus called God because He longed for His Father. Nalayo siya po kasi Dahil because of sin, nalayo po si Kristo sa Ama. Diba? Sabi na Isaiah, dahil sa inyong kasalanan, kayo ay nahiwalay sa inyong Diyos. So si Kristo po'y nahiwalay sa kanyang Ama because of sin. Kanino po ba kasalanan yon, yung tinutubos ni Kristo? Kasalanan ko. At kasalanan nyo. At kasalanan ng lahat ng taong pinanganak na at namatay na ang iba from Adam at doon sa mga taong ngayon at sa mga taong ipapanganak pa sa future. Po. So, si Kristo po ay naghahanap, no? Sabi long, to feel strong desire to or craving especially for something. Hinahanap ni Kristo ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang fellowship ng Diyos. Bakit po?
sapagkat nalayo po siya, sapagkat ni minsan ay hindi po nalalayo si Kristo sa Ama. Pero yung pagkakataon na to, naputol po ang relasyon ni Kristo at ng Ama, sapagkat si Kristo po'y naging kasalanan. Hindi po naging makasalanan, na naging kasalanan. He became sin for us. Sabi po ng First Corinthians. Okay? At si Kristo po ay hindi po tumawag ng para sa tulungan ni Maria. Di ba? Sabi si Maria daw ay ina na laging saklolo. Hindi po. Si Kristo po ay ang babaeng sinakluluhan. Ay, si Maria. Si Maria ang babaeng sinakluluhan. Di ba? Sabi ni Mary sa kanya, Magnificat, my soul magnify my God. The Lord, my Savior. Di ba? My soul magnifies the Lord, my Savior. So, hindi siya tumawag kay Mary. Hindi siya tumawag, letter C, sa anumang nilalang para po siya tulungang iligtas ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat si Kristo lamang po ang tanging may yung parte niya, di ba? Siya po ang natatanging tagapagligtas. Hindi po siya pwedeng tulungan ng Ama. Sapagkat siya po ang naka-assign to save the whole world. Kaya isa lang po tagapagligtas eh. Hindi po ang Ama. Hindi po ang Holy Spirit. Ang tagapagligtas ay si Kristo lang. Kaya nga sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang tayo maligtas. Isang pangalan lang po ng Panginoong Kristo. Kaya the only Savior of the world is the Lord Jesus Christ. From Adam unto the last man who will live here on earth. So wala po ibang tagapagligtas. Kaya hindi siya pwedeng humingi ng tulong kahit kanino. Wala po siyang pwedeng hinga ng tulong to save the whole world, kundi kailangan niyang mamatay. Iyon po ang tanging solusyon to save us, that Christ should be died. Diba? Dapat siyang mamatay. At sa kanyang kamatayan, kanya po tayong tinubos. At siya muling nabuhay para po talunin si kamatayan. Diba? At tayo maligtas. Diba na? Sa pangalawa, bakit po pinabayaan ng Ama si Kristo? Diba? Bakit siya pinabayaan? Pero tingnan muna po natin pala yung Romans chapter 3 verse 10 and 23. Diba? Sabi doon, walang matuwid, wala kahit isa. Diba? At sabi ng 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ay hindi po nakaabot sa pamantayan ng Diyos ang tao. Si Kristo lang ang nakaabot para iligtas ang tao. Inabot ni Kristo para sa atin. Kapag alam ni Kristo, hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Ama. Okay? Bakit po siya pinabayaan? Number 1, Jesus was forsaken and rejected by the world. So, una, pinabayaan siya ng sanglibutan. Pinabayaan po si Kristo ng Ama upang ganapin niya ang kanyang katungkulan. Alone. Sino po ang nagpabaya sa kanya? Ang sanglibutan. John 1:10. Sabi doon, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y tinanggihan ng sariling kanya. Verse 11. Okay? Ang Diyos ay nag-travel, Jesus Christ traveled from heaven to earth. Sabi nga ni Pastor Fred, greatest travel. Diba? Pero pagdating niya sa earth, siya po ay tinanggihan, greatest tragedy. Diba? Pero sa verse 12, greatest transaction. Ano yun? Ang sino mang tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Di ba? So, Jesus was forsaken by His followers. Number 2, John 6:66. Sabi doon, marami sa kanila ang hindi na
sumunod sa Kanya. Kaya po, ang Panginoong Hesus, sabi nga, He was rejected of men. Sabi po ng Isaiah. Okay? So, pinabayaan siya, iniwanan siya ng kanyang mga followers. Number 3, Jesus was forsaken by His disciples. Matthew 26:56. Di ba? His disciples forsook Him. Ang kanyang mga disipulo ay iniwanan siya. Yan ang madalas nararanasan ng mga pastor. At ang pinakamasaklap, pag ang pastor, iniwan siya ng kanyang pamilya. Alam nyo, sa akin yung iwanan ang pastor ng member, hindi yan eh. Wala pa yon. Hindi pa dapat indahin ng pastor yon. So, ala ka ng member na natira. Ano? Diba? Mag-soul winning uli ako. Mag-Bible study ako. Gawin ko lahat ang magagawa ko para may ma-save sa aking pangaral. At kung sila'y aaten ng church, that's good. Pero ang masaklap, iwanan ka ng pamilya mo. Yung pastor, iniwanan ng mga anak, ng asawa. Diba? Si Job, iniwanan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Bakit? Namatay yung mga anak niya. Di iniwan na siya. Diba? Tapos yung kanyang asawa, tinakwil na siya. At yung kanyang mga kaibigan, pinagbintangan pa siya. Diba? Naranasan ni Job yan eh. So, yung iwanan ka ng mga followers mo, okay lang yun. Hindi pa masakit yun eh. Pero iwanan ka ng family mo, napakasakit nun. Yung ginawa ng Ama kay Kristo, napakasakit nun. Bakit? God the Father forsook Jesus because of us. Hindi mo ba? Ang sanglibutan, ang kanyang mga followers, ang kanyang mga disciples, at ang pinakamasaklap nga, sabi ko sa inyo, pang-apat, He was forsaken by His Father. Bakit po? Because the begotten Son of God became sin for us. Di ba? God hates sin. Sabi nga, God hates sin. At dahil na kay Kristo ang ating kasalanan, hindi makatingin ang Diyos kay Kristo sapagkat ayaw ng Diyos tumingin sa kasalanan. Kaya, para hindi niya makita ang kasalanan na nakabalot kay Kristo, tumalikod ang Ama. Diba? Pagkat hindi makita ng Ama yung kanyang anak. Ang nakikita ng Ama kay Kristo, yung sin of the world, not the Son of the Father. Diba? He is no longer a son, but He is a sin. Ano? Hindi asin na pinang-aalat, ha? Naging kasalanan siya. Kaya sabi ng Diyos Ama, hindi na kita anak, ikaw ay kasalanan na. So, tumalikod ang Ama. Iniwanan siya ng Ama. Iyon po ang pinakamasaklap na dinaanas ni Kristo when His Father forsook Him because of us. Ano ba? Tingnan po. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. 2 Corinthians 5:21. Number 2, bakit tayo iniwan? Because Jesus Christ alone is the only qualified and final sacrifice and remedy for our sin. Diba? Siya lamang po ang final sacrifice. Siya po ang final remedy for our sin. At siya lamang po yung qualified. John 1:29. Sabi doon, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Si Kristo daw po ang Lamb of God. Ang tupa ng Diyos, ang kordero ng Diyos, who will take away the sin of the world. Diba? Buong mundo. Letter C, Jesus is the only one who volunteered Himself to die on the cross. Okay? Ito po yan. Nag-usap-usap ang Trinity before the creation. Okay, magki-create ba tayo? Sabi ni Kristo, let's create. Okay, pagdating sa tao, magki-create ba tayo ng tao? Sabi ng Holy Spirit, sandali. Ang tao magiging masama.
Ang tao, lalapastanganin tayo. Ang tao, mumurahin tayo. Ang tao, lahat ng masama ay gagawin. Ang sabi ng Ama, okay, kung ganoon, no creation. Stop ang creation, sapagkat ang tao pala na ating lilikhain ay magiging lapastangan. Pero ang sabi ni Kristo, sandali po, sandali Ama, sandali Holy Spirit. Likhain pa rin natin sila. Ba't natin lilikhain ang taong gagawa ng masama sa atin? Lalapastangan sa atin, mumura sa atin. Hindi. Likhain pa rin natin sila. Tutubusin ko. At pag tinubos ko sila, sila'y magiging bagong nilalang. Di ba? Kaya nga sabi ng John 1:3, kung walang Kristo, walang nalikha. Bakit? Kasi nga, sabi ni Kristo, I volunteered myself. I will save them. I will make them a new man. Yan, di ba? New man, bagong tao. Kaya ang isang Kristyano ay new creature. Sabi nga ng Bible, new creation. At ang isang Kristyano ay hindi na po siya makasanglibutan. Siya po ay maka-Diyos at makalangit na. Kaya ang isang Kristiyanong makasanglibutan pa rin, bagamat Kristyano, duda ako doon, no? Pero wala tayong magawa. May mga ganong Kristyano worldly. Pero sa langit, wala silang reward. No? Wala silang reward. Okay. Kaya, si Kristo lamang po. Kaya sabi po rito ng Acts 4:10 and 12, be it known unto you and to all people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand before you whole. Sabi din, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby ye must be saved. So, wala na po. Si Kristo lamang po. Kaya po, at kung pag-aaralan pa natin sa Genesis, siya po yung pangako ng Diyos na dudurog sa ulo ni Satanas. Pero madudurog naman ang kanyang sakong. At nangyari po yan nung si Kristo pinanganak. Sabi po ng Galatians 4:4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Di ba? In the fullness, when the fullness of the time was come. Kaya nung pinanganak si Kristo, yun na po yung eksaktong, perfectong panahon. Kaya ang Diyos may eksakto, may perfecto na panahon para kayo pagpalain. Maghintay lang kayo. Sabi ng Hebrews 10:7 and 9, Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me, to do thy will, O God. Then said he, Lo, I am to do thy will, O God. Di ba? Si Kristo pinanganak according to the purpose, will of God. Kaya po, sinabi ni Kristo sa ating conclusion, Jesus said, 6:67 to 69, Jesus unto the 12. Jesus said unto the 12, will ye also go away? Iniwan na siya ng Ama Iiwan mo pa rin ba siya? Iniwan na siya ng kanyang mga disciples. Iiwan mo pa rin ba siya? Iniwan na siya ng kanang sanglibutan. Iiwan mo ba siya? Kaya pag iniwan natin si Kristo, actually, iniiwan natin ang bukal ng buhay. Kaya sabi ni Pedro, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Diba? Pag iniwan mo si Kristo, iniwan mo yung buhay. Because Christ is our life. Amen? Diba? Forsake not Jesus by our faithfulness in His Word. Diba? Paano natin siya hindi iwanan? Pagka hindi ka naging faithful sa kanyang salita, iniiwan mo na si Kristo.
So be faithful to His Word. Read your Bible, the Bible, study it, obey it, meditate it, di ba? And teach it. Ituro mo yan. Pangalawa, forsake not Jesus by our involvement in His church and ministries. Dapat kahit na anong mangyari, pagdating ng pananambahan, nandun ka pa rin. Kahit bumabagyo pa yan. Di ba? Pastor, may sakit ako eh. Bakit? Doktor lang ba nagpapagaling? Ang Diyos ba ay hindi pwedeng maging doktor para sa'yo? Nakakarating ka ng hospital eh, pero hindi ka nakakarating ng church. Na? Eh ako lang, ang dami kong pinagaling na may sakit eh. Yung iba hindi nga nagpupunta ng church, pero ako pa rin ang gumagamot. Gumagaling, libre lang. Pero may nagpupunta sa atin, katulad si Nana Lucia noong panahon niya. May lagnat yun, may sakit. Umatay ng church. Pag uwi niya, magaling. Bakit? Pinagaling ko ba? Hindi po ang Panginoon. Pinag-pray ko lang. Pinag-pray natin at binigyan natin ng vitamins. Pag uwi niya, magaling na. O, may sakit pala kayo, ba't hindi kayo pumunta sa Panginoon? Eh siguro, ang Panginoon niyo, yung hospital. Yung church niyo, yung hospital. Yung church niyo, yung inyong Panginoon doon, yung doktor. Diba? Hindi natin nakikita ang Panginoon, of course. Pero, yung kanyang presensya nandito, yung kanyang power nandito, yung kanyang promises nandito. Kaya kung may sakit kayo, attend kayo ng church. Ha? Kahit nga walang service, pumunta kayo sa church, manalangin kayo. Amen? Okay? Hindi na ganyan nyo. Unahin nyo muna ang Panginoon, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. God first, sabi nga, no? Pangatlo, forsake not Jesus by being a cheerful giver. Oh, bihira, no? O, yung mga ties daw po ninyo, no? Yan. Di iba, send nyo na lang sa Gcash. At indicate nyo lang doon. Pastor, ito po yung, pinadala ko po sa Gcash nyo yung ties. Ito po yung halaga. O, di ba? O, kaya, yung first fruits ninyo. O, Pastor, pinadala ko po yung first fruits ko doon sa Gcash nyo. Di ba? Yung offering nyo, Pastor, pinadala ko po yung aking offering sa Gcash nyo. Ganito po halaga. Lagay nyo, indicate nyo. Yung love gift nyo sa pastor. O pastor, pinadala ko po yung love gift sa pastor. Sa Gcash nyo. Di ba? Yung ating livelihood program. Okay, yung livelihood program po natin mga kapatid. Pagka pipicturean po natin yung mga natin, product para makita ninyo na nagpapatuloy. No? At po, at bago pong yung ating mga livestock, no? May bago tayong 11 sisiw ngayon ng manok. At yung isa, mambipisa pa bukas. Kaya 12 po yun. Panibago na naman po yan. So, yan pong lahat na yan ay para po sa gawain ng Diyos. Especially po sa mga estudyante natin. Kaya pinaparami natin yan para yung mga estudyante natin ay matulungan natin kahit man lang transportation allowance. Maganda na po yun. May transportation allowance sila, no? At lalo na po kung mabibigyan pa natin sila ng iba pang mga materyales na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. No? Kaya, pag-pray ninyo, no? Pag-pray po ninyo, ilan na yan? Meron tayong tindahan, paggawaan ng sabon, meron po tayong alagang mga hayop, no? May pang-apat pa tayo. Yung isa. Yung bago natin, no? Yung bago natin. Okay po. Forsake not Jesus by being a cheerful giver. Tama ba yung English na yan? By not being. Eh sabihin, huwag nating iwanan si Kristo, no? Sa magitan ng ating pagiging cheerful giver. Ang ibig sabihin, pagka hindi ka naging cheerful giver sa Panginoon, iniiwan mo si Kristo. Yan. Ang ibig sabihin, no? Para kasing malitong English na ito, no? Okay? Huwag natin siyang iwanan, kundi tayo ay maging sa pagiging hindi mapagbigay, no? Kundi siya tayo maging mapagbigay. Parang gano'n, no? Sabi niya, ano po ibibigay natin sa Panginoon? Meron po ritong 3. Ano po yun? Time, talent, treasure. Di ba?
give time, give talents, and give treasure to the Lord. And God will bless us. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa salita mo na aming binulay-bulay. Iniwan ka ng mundo, iniwan ka ng iyong ama, iniwan ka ng iyong mga disciples, iniwan ka ng mga followers mo dahil po sa aming kasalanan. Gawa po kami na sa panahon namin ngayon, huwag ka namin iwanan. Kapag isa pong napakasaklap na karanasan ang kami iwanan, especially ng aming mga loved ones. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Even the world forsake us. Huwag mo lamang kaming iwanan. Lagi kaming manalangin po sa inyo. Lagi kaming magbasa ng Biblia. Lagi kaming umaten ng iyong iglesia. At lagi namin sundin ang iyong mga kautusan. Pagpalaan niyo po kami at kayo po maluwalhati. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Salamat po. Yung mga gusto mag-offering, pray po tayo para sa ating offering, ano? Okay, manalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya at ngayon po sa aming pong offering. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na magkakaroon. Mga manalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Amen. Okay, nasa... Ano ba yan?